Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Nasaan man kayo, lalong-lalo na nandyan sa Bahang Pilipinas. Kada kayo'y lumulusong sa baha, isipin ninyo yan ay dahil ang mga bangag linamon ang inyong kwarta para sa flood control projects at ngayon, kinukulo ang lahat except ang mga mandarambong ng flood control projects. Kaya nga mga kababayan na ang tanong ko, hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo papayag na yung mga mandarambong na yan ay patuloy na paglamo ng kaban ng bayan samantalang yung mga kritiko, yung mga nagpamahal sa bayan, lahat pinakukulong. Wag nating kalimutan ha. Sino-sino na ba napakulong nila? Apollo Kibuloy, Harry Roque, pero siyempre di nila ako mahawakan. Tapos sino bang tapos Leta, yung kalokohan na plunder daw, pati ba naman si Senator Ligarda, kat nung bilang nung ginastos Sos Mariosep plunder para yung aking syndicated human trafficking din lang kasi nung complainant na narinig sila na bawal. Kaya nga po sinasabi ko hanggang kailan tayo magtitiis na tayo nasa ilalim declared martial law. Mas matindi pa ito dahil ang undeclared martial law, at least yung mga kaso na sinasampa nila puro political, incitement to sedition, rebellion. Ngayon ginagamit nila common crimes na non-bailable para talagang mawalan ng kahihiyan ang mga kritiko. At the same time, talagang walang remedyo kundi magpakulong hanggang ang hukuman ay mag-grant ng petition for bail. Pero kahapon, pasensya na po medyo na-interrupt ang broadcast natin, mainit pa naman pinag-uusapan natin, yung meron daw hiningin concession sa mga bangag si Tatay Digong para endorso sa pagka-presidente. Well, itutuloy ko ngayon at sa publiko. Sinabi ko na, imposible humingi ng concession dahil hindi i-endorso ni Presidente si Bangag. Bakit? Kasi bangag siya. Kasi weak leader siya. Kasi di man lang natapos ng college. Di ba? At alam niya, dugong korap. Pero bukod pa po doon, ito, for the first time, alam niyo po, ako ang kauna-unahan nakipag na bumalik sa Malacanang mula yung sinukas sila. Kasi ako nung dating TV show, kasama ko si Mari Yao, pinapalabas yan doon sa isang channel ng ABS-CBN at naimbita namin siya. Kahit pa paano scoop yun kasi first time na napabalik namin sa Malacanang ang Marcos Jr. Alam mo, nung panahon na yun, siyempre nasa Malacanang siya, di nagkaroon siya ng sentimental journey, nag-ikot-ikot siya, sinamahan ko, no, dahil first time niyang bumalik, mula nung siya ay napalayas ng palasyo, no? Tapos, tinanong niya, nandyan pa si PRRT. Di tinanong ko, nando naman sa tinitiran ni PRRT. So, siyempre, nagpakasakali, pwede kayang bumisita. Di sinubukan ko. Ano ba sabi ni PRRT? Bakit? Ano ba pag-usapan namin? Sabi mo, wag na, busy. Kita nyo kung hindi man lang siya makipagkita kay Bangag, bakit siya mag-i-endorso? Unang-una yan At wag natin kakalimutan na umamin naman itong si Charis Okay. So anyway, hindi naman si Bangag ang kumausap talaga kay hindi si PRD kumausap kay Bangag, tao lang daw. So hindi natin alam talaga kung authorized yun. Pero sa tingin sa
Bangag, clear. Tapos galit na galit talaga siya na talagang si BP ay nagdesisyon na tumakbo bilang PC niya at hindi tumakbo ng presidente, no? Now, ano pa yung mga alam ko? Ito, kauna-unang pagkakataon, sasabihin ko sa inyo. In the course ng kampanya na ako nga ay sumunod si BP sa unit team, pinakausapan ako, wala naman ako PRRT. Baka naman bago pa eleksyon, ma-endorso tayo. Ginawa ko. O ano, Semplan. Bakit? Sinabi talaga ni Presidente, naku, alam ko na si Sara matigas ang ulo tumakbo bilang Vice President. Pero hindi ko talaga in conscience pwedeng ma-endorso yan dahil mas malalaki ang problema ng bayan pag yan ay naging Presidente. Bangag eh. O diba? So sinabi ko talaga yon kay Bangag na talagang ayaw talagang i-endorso. Pero pinarating niya, hindi naman kita sisiraan habang ikay nangangampanya. Mag-neutral lang ako. At yan nga ang nangyari. Pero sinabihan ko naman si Bangag, hindi na bali na hindi kayo ni-endorso ng PRRT. Kasama mo naman si Inday Sara. So lahat ng butante ni Tatay Digong, iboboto ka rin. At yan naman ang nangyari. Kaya naman siya nanalo dahil yung mga butante ni Tatay Digong na butante rin ni Inday Sara ay binoto siya. Pero talagang sinubukan ko kunin ang endorso sa kasagsagan ng kampanya at ang sabi, mas malaking problema pag naging presidente yan. Pero dahil si Inday Sara, tumakbo bilang vice presidente niya, hindi ko na lang siya sisiraan. At talagang neutral. In fact, ang duda ko, yung mga kinausap ni Charis, sila yung mga nag-endorso kay Isko dahil ayaw rin nilang endorso si Bangag. Pero si Tatay Digong talagang nag-neutral. Hindi naman para magsinungaling si Tatay Digong sa akin dahil kung talaga siya merong pinanigan, kahit papano sinuportahan niya yon. At dahil ikaw presidente, pinaka-importanting tulong na maibibigay mo, tulong pinansyal. Dahil hawak mo yung kaban ng bayan, pero hindi talaga nangyari yan. So, hindi ko ngayon maintindihan bakit si Charis linalabas ngayon ito sa panahon na nakakulong si Tatay Digong at hindi po pwedeng pasinungalingan yung mga pinagsasabi niya. Diba? Kung ikaw naman ay nagkaantay ng pagkatagal-tagal, 2026 na, 2022 pang eleksyon, 4 na taon ang inantay mo. 2 years na mula dahil alam mo hindi matideny ni Tatay Digong. Hindi unfair naman kay Tatay Digong yan na nagsasalita ka and yet he cannot physically deny kung ano yung mga sinasabi mo. Well, sa tingin ko, ang dahilan kaya sinasabi niya, parang nga maisip ng taong bayan, ay naku, wag kayong mag-alala. Kahit palpak na palpak ang aking ama, si Tatay Digong, kinonsidera na endorso siya. Pero si Tatay Digong ay politikong-politiko, humihingi ng concession na hindi na ibigay, kaya hindi na endorso. Naniniwala ba kayo doon? Sa walang binibitawang salita si Tatay Digong kundi weak leader at pangagyang Marcos Jr. na yan. At yung mga panahon nga na kami nag-unity, yung mga nakita kami, okay ha, natatandaan ko yung mga pagkakataon na kinausap ko siya para kay Bangag. One is doon mismo sa KOJC. Dahil kami ay nag-rally, ako ay dumalaw sa Davao kasi nga kampanya na yun, wala na ako sa spokes. Pinuntahan ko siya, 3 o'clock in the morning, nandun pa si Gibo. Pero nung nag-usap kami, hiwalay si Gibo. Kaya nga nakapagtataka kung gano'n tong si Gibo, biglang 360-degree turn, no? Yung dati talaga, grabe sip-sip kay Tatay Digong. In fairness, di naman sip-sip. Naging abogado ni Tatay Digong si Gibo, no? At napanalo yung kaso. Kaya napakataas ang respeto ni Tatay Digong kay Gibo. Pero yung mga pinagsasabi niya ngayon, lalong-lalo na sa pulisiya na panlabas na relasyon ni Tatay Digong, foul naman yan. Lalong-lalo na kinukonsidera siya ni Tatay Digong na kaalyado. Pero siyempre sa politika, panandalian lang yan. Walang ibig sabihin yan. Ang importante ngayon, sino makapangyarihan para yun ang kikilingan. O ayan ha, nagkaroon na po ako ng 2 revelasyon at huwag kayo mag-alala. Bago ako bumalik sa Pilipinas, isusulat ko ang lahat ng alam ko nung panahon na ako'y nasa Malacanang, yung panahon na ako'y nangangampanya, marami pa yung mga juicy details. At siyempre, yung panahon ko dito sa Europa habang nakapag-asylum. O diba? Juicy naman ang sinasabi ko. Kaya
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pasensya na kayo, nawawala-wala tayo kasi ako'y mobile. Alam nyo naman ako, kahit saan ako abutan ng alas 2 dito sa Europe, alas 8 sa Pilipinas, kinakailangan spokes hour dahil alam ko yung kayo'y nag-aabang. Okay? Salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Duterte. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal sa inang bayan. At maraming salamat po sa inyong pasensya. Dahil nawawala-wala minsan ang ating broadcast. Gaya na nangyari ngayon at kahapon. So salamat po. Ito po yung Spokes ng Bayan. Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines and bye for now. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, hindi po ako nag-vlog kahapon kasi iniisip ko ano naman ang masasabi ko sa kabila na naman ng katotohanan na dahil sa mga magnanakaw ng flood control scam, lumulutang-lutang na naman ang sabayan ng Pilipino ngayong panahon ng kabagat. Nako, ang Pilipinas naman po hindi nagbabagong klima. Sa tingin ko po, bagamat maraming mga malalakas na ulan ngayon, dati na po natin karanasan yan. Kung tapat lang talaga ang mga tao sa gobyerno, kung tapat lang talaga ang mga politiko, kung tapat lang talaga ang mga taga-TPWH, hindi po dapat na lumulutang-lutang tayo ngayon sa ganitong klaseng mga baha. Hindi na po ako nag-vlog dahil ayaw ko na kayo mapeste dahil alam kong hirap na kayo dyan. Pero sasabihin ko lang, hanggang kailan tayo magtitiis, no? Na ganyan po ang ating karanasan. Ngayon alam naman natin na trilyones ng kaban ng bayan ang kinurakot na nila, no? Kaya sana magising na po tayo at gumalaw na po tayo. Yan po ang nagtataka ako Bakit ba sa kabila ng lahat ng kahirapan ng Pilipino, parang ang Pilipino nagtsatsaga pa rin, pasensyoso pa rin. Hindi ba? Kinakailangan talaga ay magkaroon na ng katapusan itong paghinagpis ng taong bayan. No? Sana nga po gumising na kayo at gamitin nyo ng kapangyarihan ninyo bilang mga Pilipino na talagang magpalit ng liderato yung taong nasa tamang pag-iisip. At yan po ay si VP Sara. So mga kaibigan, pag-usapan lang po natin yung sinabi ni Sandro na ito daw si Tatay Digong ay humingi ng mga key posts, executive secretary at ilang mga cabinet members kapalit po ng pag-endorso kay Marcos Jr. Ito po ang sasabi ko, wala pong katotohanan niya. Siguro naman po kakilala ko yung Tatay Digong, kakilala ko yung kanyang pag-iisip. Never po niya kahit kailan nagustuhan si Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Tinatanong ko nga sa kanya, paano naman si Marcos Sr.? Sabi niya, si Marcos Sr. nung una mukhang okay dahil may political will, pero nawala ang hawak sa military, kaya natangkad. Pero si Marcos Jr. sa mulat-mula, sinasabi niya weak leader, sinasabi niya bangag. Kaya po kahit anong mangyari, kahit anong ibigay na concession ni Marcos Jr., hindi po totoo na susuportahan niya si Marcos Jr. At yan naman po ang nangyari. Hanggang sa huli, neutral si Tatay Digong. Hanggang sa huli, miski tumakbo si Inday Sara Duterte kasama ni Marcos Jr., never niyang inendorso si Marcos Jr. Dahil alam niya, bangag, alam niya, weak leader, alam niya, walang kakayahan mamuno. Kasi alam mo si Tatay Digong, medyo mayabang po yung yan dahil siya abogado. Ang sinasabi niya, mahirap talaga kapag ang presidente hindi abogado kasi paano ka magpapatupad ng batas? Hindi mo alam ang abogado. Paano ka magpapatupad na hindi mo alam? Kaya nga po, hindi ko alam kung anong motibo nitong si Sandro sa pagsabi na kahit minsan ay kinonsiderang i-endorso ni PRRD ang kanyang ama. Wala pong katotohanan yan. Sa mulat-mula ni ayaw niyang harapin ang Marcos Jr. dahil alam niya ang pinaggagawa sa Davao. Kaya nga